Nagsisimula ang pelikula sa isang 40 taong gulang na lalaki na nagngangalang Dawson. Sa sandaling iyon, nasa gitna siya ng karagatan at ginagawa ang kanyang trabaho bilang isang oil driller. Habang nagpapahinga sandali at nakatitig sa mga bituin, isang biglaang pagsabog ang sumiklab malapit sa oil rig. Dahil sa pagsabog, tumilapon si Dawson sa dagat, dahilan para siya ay bumagsak sa ilalim ng tubig. Habang lumulubog siya ng malalim sa tubig, nahihirapang huminga, si Dawson ay malapit ng mamatay. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang pinakamagandang alaala ng kanyang buhay. Naaalala niya ang panahon noong siya ay nasa high school pa lamang. Habang nagsisimulang bumalik ang mga alaala niya, lahat ng mga bagay na minahal niya noon ay mabilis na bumabalik. Isang hapon, kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Bobby ang kanyang mga alaala. Casual silang nag-uusap, at ibinahagi ni Bobby ang balita na malapit na siyang maging ama at malapit nang magpakasal. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Dawson ang isang batang babae sa malapit. Amanda ang pangalan niya, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, agad siyang naakit sa kanya. Gusto niya sanang kausapin ito, pero pinipigilan siya ng kanyang pagiging introvert. Sa huli, wala siyang sinabi, at umuwi na sila ni Bobby. Habang pauwi, biglang nasira ang sasakyan ni Bobby. Walang pag-aalinlangan, tumulong si Dawson para itulak ito. Habang ginagawa iyon, nagulat siya nang biglang sumulpat si Amanda at tumulong din sa pagtulak ng kotse. Nang maayos na ang sasakyan, natigilan si Dawson. Wala siyang ideya kung paano ito kakausapin, at bago pa man siya makapag-ipon ng lakas ng loob, sinundo na si Amanda ng kaibigan niya. Sa kanyang pagkalito, nahihiyang sinabihan siya ni Dawson na umalis na. Agad siyang pinagalitan ni Bobby, itinuro kung gaano kaalata na gusto siyang kausapin ni Amanda at tinatanong kung bakit siya nito itinulak palayo. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kay Dawson sa kanyang lihim na lugar, isang lumang tangke ng tubig kung saan siya madalas pumupunta upang mag-isa. Ito ay isang tahimik na lugar kung saan siya maaaring mag-isip, mag-aral, at tumakas mula sa mundo. Si Dawson ay may matinding interes sa pisika at madalas niyang ginugugol ang kanyang oras doon sa pagbabasa at pag-aaral ng mag-isa. Kalaunan sa paaralan, gaya ng dati, nagbabasa si Dawson ng libro sa physics nang mapansin niya si Amanda na nahihirapan sa isang bagay. Lumapit siya sa kanya at napansing nasira na naman ang sasakyan nito. Gamit ang kanyang husay sa mekanikal at pagmamahal sa pisika, nagawa niya itong ayusin at muling gumana ang sasakyan. Si Dawson, na naiilang pa rin sa harap ng mga babae, ay kinabahan. Inamin niya na tinawag siyang tanga ng kaibigan niyang si Bobby dahil hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Pabiro siyang tinokso ni Amanda, sinasabing medyo tanga talaga siya. Sa totoo lang, hinihintay niya itong yayain siyang lumabas. Dahil sawa na sa paghihintay, sa wakas ay nagkusa na siyang niyaya si Dawson na makipag-date ng Sabadong iyon. Pumayag si Dawson at naghiwalay na sila ng landas. Ng araw ding iyon, umuwi na si Dawson. Niyaya siya ng kanyang ama na lumabas kasama niya noong Sabado ng gabi, ngunit tumanggi si Dawson dahil may plano na ito kay Amanda. Ikinagalit ito ng kanyang ama, na gumanti naman sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya. Nabunyag na lumaki sa kahirapan si Dawson. Pumanaw na ang kanyang ina at siya na lang ang namuhay kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang lokal na tulisan na sangkot sa maruruming gawain tulad ng pagbebenta ng droga at karahasan. Mabait na tao si Dawson at ayaw sumunod sa yapot ng kanyang ama. Patuloy siyang pinipilit at madalas siyang inaabuso ng kanyang ama tuwing tumatangging makisali si Dawson sa kanyang maruming gawain. Dahil hindi na makatiis, tuluyan nang tumakas si Dawson mula sa bahay. Dahil wala siyang mapupuntahan, naglakad-lakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa makakita siya ng isang bakanteng bodega. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, pumasok na lang siya sa loob at doon natulog. Paggising niya, laking gulat ni Dawson nang makitang may lalaking nakatutok ang baril sa kanya. Ang lalaki ay ang may-ari ng bodega, isang lalaking nagngangalang Top. Noong una, nagalit si Top na may nakapasok ng palihim. Itinanong niya kung sino ang mga magulang ni Dawson. Matapos malaman na ang ama ni Dawson ay isang marahas na kriminal, at nang makita ang mga pasa sa mukha ni Dawson, nagsimulang makaramdam ng simpatiya si Top para dito. Mula sa sandaling iyon, pinayagan niya si Dawson na manatili sa bodega. Sa kasalukuyan, nakaligtas si Dawson sa aksidente sa dagat, ngunit parang walang laman ang kanyang buhay. Araw-araw, nabuhay siya ng walang layunin. Kahit sa edad na 40, nanatili siyang mag-isa, piniling huwag bumuo ng pamilya. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag sa telepono na nagpabago sa lahat. Sinabihan siya na pumanaw na si Tok at hinilingan siyang dumalo sa libing dahil walang pamilya si Tok at iniwan na niya ang kanyang mga gamit kay Dawson.
Kinabukasan, dumating si Dawson sa libing, doon. Nagulat siya nang makita si Amanda. Halos 20 taon na silang hindi nagkita. Ang kwento ay babalik sa nakaraan. Nang panahong iyon, ilang araw nang nakatira si Dawson sa bodega ni Tok. Dahil nakokonsensya siya sa pananatili roon, tumulong siya sa pag-aayos ng mga kotse ni Tok tuwing kaya niya. Pagkatapos, dumating ang Sabado, ang araw na dapat sana ay makikipagkita siya kay Amanda. Sa halip na pumunta, pinili ni Dawson na huwag samipot. Si Amanda, na kanina pa naghihintay, ay nagalit. Naroon din si Bobby at nang malaman ni Amanda kung nasaan si Dawson, dumiretso siya rito. Pagdating niya, pinagalitan siya ni Amanda dahil sa pagsira niya sa pangako nito. Dahil introvert si Dawson, tanging tahimik lang ang nagawa niyang gawin. Ipinaliwanag niya na ayaw niya sa mga matataong lugar. Kalaunan, dinala niya si Amanda sa kanyang lihim na lugar kung saan sila ay magkasamang gumugol ng oras sa ilalim ng mga bituin. Kinabukasan, nahuli na naman si Dawson ng kanyang ama. Walang pag-aalinlang ang inatake siya ng kanyang ama. Biglang dumating si Tok at pumasok, tinutukan ng baril ang ama ni Dawson hanggang sa umatras ito. Kinabukasan, pumunta si Dawson sa bahay ni Amanda at hiniling dito na layuan siya. Natatakot siyang baka saktan siya ng kanyang ama, ngunit si Amanda, na tunay na nagmamahal sa kanya, ay tumangging umalis sa kanyang tabi. Mula sa sandaling iyon, mas matagal na silang magkasama. Madalas ding bumisita si Amanda sa bahay ni Tok. Nag-iisa sa pamumuhay matapos mamatay ang kanyang asawa at anak, muling natagpuan ni Tok ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang presensya. Isang araw, binigyan ni Tok sina Dawson at Amanda ng isang bahay malapit sa lawa, isang lugar kung saan maaari silang gumugol ng oras na magkasama ng mapayapa. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumibe ang kanilang samahan. Pagkatapos, noong kaarawan ni Amanda, pumunta si Dawson sa kanyang tahanan upang magdiwang kasama ang kanyang pamilya. Doon niya nalaman na mayaman ang pamilya nito. Kalaunan ay hiniling ng ama ni Amanda kay Dawson na makausap ito ng pribado. Matapos malaman na anak ng isang kriminal si Dawson, inalok niya ito ng pera at scholarship sa kolehiyo sa isang kondisyon na layuan niya si Amanda. Si Dawson, na tunay na nagmamahal sa kanya, ay tumanggi sa alok at lumayo sa salo-salo. Sa kasalukuyan, lumabas na bumalik din sa bayan si Amanda matapos siyang kontaken ng abogado ni Tok. Doon, sinabihan sila ni Dawson na may iniwan si Tok na bahay sa tabi ng lawa para sa kanila. Kinabukasan, magkasama silang pumunta roon at gumugol ng mahabang oras sa pag-uusap, at nagkwentuhan pagkatapos ng 20 taon na pagkakalayo. Habang kumakain, si Amanda, na madaldal pa rin gaya ng dati, ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay. Ikinwento niya kung paano siya nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa buhay ni Dawson. Inamin niya na single pa rin siya. Naisip ni Amanda kung nakaramdam ba siya ng kalungkutan. Ngumiti si Dawson at sinabing ang huling pagkakataon na siya ay tunay na umibig ay 20 taon na ang nakalilipas. Inamin niya na hindi niya ito tinigilan sa pagmamahal sa kanya. Tumigil na lang siya sa pagpapakita nito. Sa nakaraan, sa sandaling labis na nagalit si Dawson matapos siyang tanggihan ng ama ni Amanda. Lumapit sa kanya si Amanda at sinabihan itong huwag makinig sa mga sinasabi ng kanyang ama. Nagpasya silang manatiling magkasama kahit ano pa man ang mangyari. Kinabukasan, noong kasal ni Bobby, kumuha si Dawson ng mga litrato kasama si Bobby at ang kanyang asawa. Kasabay nito, nagbabantay si Tok sa bahay nang bigla siyang salakayin ng ama ni Dawson. Nang malaman ito ni Dawson, nilamon siya ng galit. Nang marating niya ang kanyang limitasyon, kumuha siya ng baril at hinabol ang kanyang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Bobby, ngunit sumulong si Dawson. Itinutok niya ang baril, ngunit hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Pagkatapos ay dinampot ng kanyang ama ang sandata at sa kanilang pagpupumiglas, ito ay pumutok. Tinamaan ng bala sa ulo si Bobby na agad niyang ikinamatay. Labis na nalungkot si Dawson habang tumatawa ang kanyang amang si Cry. Pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya. Kalaunan ay binisita ni Tok si Dawson at sinubukang kumbonsihin ito na hindi siya ang may kasalanan, na ang kanyang ama ang may kasalanan. Gayunpaman, sinisi pa rin ni Dawson ang kanyang sarili. Sa huli, sina Dawson at ang kanyang ama ay parehong sinentensyahan ng 8 taon sa bilangguan. Matapos malaman na nakakulong si Dawson, araw-araw siyang dinadalaw ni Amanda. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maniwala si Dawson na hindi na siya karapat-dapat sa kanya. Isang araw, tinanong niya ito kung ano ang sasabihin niya kung ito na ang kanilang huling pagkikita. Nagmakaawa si Amanda na huwag siyang itulak palayo, pero nanatili pa ring matatag si Dawson. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa pagpapakawala. Naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat dito dahil isa lamang siyang mahirap na bilanggo.
Mula sa sandaling iyon, tumangging makipagkita muli si Dawson sa kanya. Gayunpaman, patuloy pa rin si Amanda sa bilangguan araw-araw. Patuloy na tinanggihan ni Dawson ang kanyang mga pagbisita, at maging ang mga gwardya ay naawa sa kanyang pagpupumilit. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsubok, sa wakas ay hindi na sumama si Amanda. Iyon ang naging huling pagkikita nila sa sumunod na 20 taon. Sa kasalukuyan, si Amanda, na matagal nang nagpipigil ng emosyon, ay sa wakas ay tinanong si Dawson kung bakit siya iniwan nito 20 taon na ang nakalilipas. Inamin ni Dawson na hindi niya kailanman naramdaman na karapat-dapat siyang tumabi sa kanya. Lalong nagiging emosyonal si Amanda dahil sa kaibuturan niya ay matagal na niya itong minamahal. Para sa kanya, si Dawson ang palaging tamang lalaki para sa kanya. Kahit nakasal na, naniniwala pa rin siyang mas magaling ito kaysa sa lalaking pinili niya. Ngunit muli, nawala si Dawson sa buhay niya sa loob ng 2 dekada. Doon na tuluyang natapos ang kanilang pag-uusap. Sa huling araw nilang magkasama, alam ni Dawson na mahal pa rin siya ni Amanda, tulad ng pagmamahal pa rin niya rito. Gayunpaman, alam din niyang hindi niya maaaring hilingin na bumalik ito sa kanya. Isa na siyang asawa at ina ng 2 anak, at naniniwala siyang hindi na niya pag-aari ang buhay nito. Sa huli, pareho silang bumalik sa kani-kanilang buhay. Napuno ng panghihinayang si Dawson, patuloy na sinisisi ang sarili dahil sa hindi pagkikita nila ni Amanda 20 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, alam niyang kailangan na niya itong bitawan, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay. Sa bahay, lubos na hindi mapakali si Amanda. Sa wakas ay pinili niyang maging tapat sa kanyang asawa at inamin na mahal pa rin niya si Dawson. Gayunpaman, ang kanyang asawa, na laging abala, ay binaliwala ang kanyang damdamin at hindi gaanong pinansin ang kanyang sinasabi. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang anak ni Amanda ay nagkaroon ng pagpalya ng puso dahil sa isang aksidente. Nagmadali siyang pumunta sa ospital dahil sa labis na pagkabigla. Dahil malayo sa damdamin ang kanyang asawa, wala siyang masasandalan. Dahil sa desperasyon, tinawagan niya si Dawson at nagplano silang magkita muli. Pumayag si Dawson na makita siya, ngunit bago pa sila magkita, isang trahedya ang bumungad. Biglang binaril si Dawson ng sarili niyang ama at agad na namatay. Hindi maisip ang kalupitan nito. Kinabukasan, nabalitaan ni Amanda na pumanaw na si Dawson. Lungkot siya, ngunit muli siyang napilitang pakawalan ito. Mabuti na lang at sumailalim sa heart transplant ang kanyang anak at nakaligtas. Pagkalipas ng ilang taon, nabunyag na ang pusong ibinigay sa kanyang anak ay kay Dawson pala. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.